Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang lahat ay nabigla sa matinding revelasyon ng presidential sister na si Senator Amy Marcos sa ikinasang peaceful rally ng Iglesia ni Cristo sa panawagan para sa hustisya, transparency at accountability. At nagbigay ng madamdaming mensahe ang senadora na aniyay tawag ng kanyang konsensya sa kanyang talumpati. Binanggit ni Senator Amy Marcos ang mabigat na pasanin na dala niya bilang kapatid ni Marcos Jr. Ayon pa sa balita, mas lalong nalulong ng mag-asawa si Bongbong. Ito ang isa sa mga revelasyon ni Senator Amy Marcos sa kanyang talumpati sa Rally for Transparency and Better Democracy ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Amy, tila nakasama pa ang pag-udyok niya ng mag-asawa na ang kanyang kapatid upang matahimik na ang buhay nito. Kinumbinsi ko pa noon si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko, mas lalong lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Sa harap mismo ng napakaraming nanonood, diretsahan pa niyang sinabi na gumagamit umano ng cane ng Pangulo, unquote. At ngayong kinumpirma na mismo ng presidential sister Amy Marcos ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot ni Marcos Jr. at maging ang kanyang asawa di umano na si Lisa Marcos. Maaari bang patalsikin ito agad si Marcos Jr. sa kanyang pwesto sa pagka-pangulo? Yes, a president who uses illegal drugs can be impeached in the Philippines as such action may fall under the constitutional grounds of culpable violation of the Constitution. Other high crimes or betrayal of public trust. The Constitution of the Philippines specifies the following exclusive grounds for the impeachment and removal of a president. While the specific act of using illegal drugs is not implicitly listed, legal experts have suggested it could constitute an impeachable offense. The rationale is that a president using illegal drugs would violate their constitutional mandate to uphold the law, specifically the Comprehensive Dangerous Act of 2002, which could be considered a culpable violation of the Constitution or a serious crime, other high crime. Furthermore, it could be deemed a betrayal of public trust due to the serious nature of the misconduct in its incompatibility with the duties of the highest office, unquote. Ngayong umamin na at kinumpirma na mismo ng presidential sister Amy Marcos na ang kanyang kapatid ay isang adiktos di umano at siya mismo ang tahasang nagsabi na lulong sa pinagbabawal na gamot ang kanyang kapatid na si Bonget. Kaya't ang panawagan at hiling ngayon ng taong bayan ay bumaba na sa pwesto itong si Marcos Jr. habang maaga pa at hindi pa huli ang lahat at panawagan pa ng ilan. Kaya't AFP, kumilos na kayo para tuldukan na umano ang tunay na nagpalubog sa bansang Pilipinas. Tingnan po natin ito nga. Ito ay very important to. Ako po ay lalapit sa inyo sa ating mga manunood, no? Sa inyong mga mahal ang Pilipinas. Ito po ay aking ipapakiusap sa inyo. This is very very important. Sana po pakinggan natin, no? Merong bagong statement ng PDP. Sabi niya, PDP laban challenges BBM to take a drug test. Yan. Nakalagay po diyan. Hindi ko na po babasahin lahat. Okay? So pakibasa nyo na lang, no? Pero before nyo sanang basahin yan, yung sinasabi ng PDP na mag-drug test si Bongbong Marcos ay pakinggan nyo muna. May importante kong sasabihin. With all due respect, with all due respect sa PDP, huwag na po natin sabihan o hingin kay Bongbong Marcos na magpa-drug test. Huwag na po. Dati po, yes, lagi naming sinisigaw yan. Drug test, drug test, drug test. Pero ngayon nagsalita na si Amy. Alam na natin, kinonfirm na ni mismo ng kapatid na adik si Bongbong Marcos. Dapat ang statement nyo ng PDP, adik si Bongbong Marcos and he must resign. Kasi pag pinag-hair follicle test pa natin siya, it is as if sinasabi natin, hindi tayo naniniwala kay Amy.
Tatandaan po natin, binabanatan din namin si Amy Marcos noon. Bakit? Kasi alam na ng buong Pilipinas, adik yung kapatid. Pero kailangan lang mayroong magsasalita na eyewitness mismo. Siya mismo nakita niya. Ito nagsalita na, nililinis pa nga nila yung pinagkalata ng kanilang droga. So, Bongbong Marcos is an addict. Yun na yun. Gawa na natin ng paraan paano siya matatanggal kasi hindi illegal. Again, hindi tayo magsasabi ng illegal yung unconstitutional. Doon lang sa legal, pwedeng impeachment. At ang balita ko, meron na nagpaplano ng impeachment kay Bongbong Marcos. Pwede rin itong simulan ni Tambaluslos, ni dating Speaker Romualdez. Malay natin, magsalita na si Martin Romualdez. Utusan niya na yung mga bata niya. Tell all na rin sila. Dahil sukob na wala na Dulo na to. Kapatid niya na mismo. And hindi po pwede na walang pananagutan si Bongbong Marcos dito. Pwedeng pakilusin ng impeachment. Dapat ganun na ang tinatrabaho ng PDP. Kasi Bongbong Marcos isa na addict. Hindi po natin kinukontra PDP. Tayo po ay nagsasuggest lang. Kasi nagsalita na si Amy. Detalyado po. Hindi naman yung kinuha lang sa puwit niya Diba? Hindi naman ito yung parang chismis lang. Tandaan po natin kapatid niya yan at alam niya bata pa nagdodroga na si Bongbong Marcos at hindi nagbago. Hanggang naging presidente, nagdodroga pa rin. Si Amy mismo nagsabi nun. So ako yung naman nakikiusap din sa ating mga manunood. Huwag na natin hingin ang drug test kay Bongbong Marcos. We don't need to. Matagal na nating alam at kinumpirma ng kapatid. Yun na yun. He is an addict. Let's ask for his resignation. Hindi po ito pilitan Ano naman yun kusang loob niya kung magre-resign siya. Kung ayaw niya, bahala siya. Kung makapal ang mukha niya, bahala siya. Pero meron namang naaayon sa batas yung ginawa nila kay BP Sara, pina-impeach nila. So yun ang isigaw natin. Impeach Bongbong Marcos because he is an addict. AFP, what are you going to do? Hindi po tayo nananawagan sa AFP. Tinatanong ko lang, ano ang magandang gawin kay Bongbong Marcos sa tingin ninyo? Di ba? Ulit hindi tayo nagtatawag sa AFP. At wala akong kakayanan tawagin ng AFP. Let's do this in a legal way. Maraming paraan. Hindi hair follicle. Pakinggan nyo po ito. Kung bakit dapat umalis na si Bongbong Marcos. At meron tayong karapatan na dapat matanggal si Bongbong Marcos. Ito, pakinggan nyo po ito. Ito po yung interview ko kay Attorney Torion. At doon sa hindi pa nakaparinig na ito, ito, i-discuss po natin. Kung narinig nyo naman, i-explain kong mabuti po sa inyo. Okay? Anong konteksto nito? Ito, yung kakadinig lang namin, nasa SME na ito yung kadidinig lang namin nung speech ng kanyang kapatid na si Amy Marcos na addict si Bongbong Marcos. Ang tanong, what's the next step? Diba? This is very important. Gawin natin sa legal na paraan. Ano ang legal na paraan? Attorney Torion. Alam naman natin, napakagaling na abogado nito. Pakinggan po. Kasama natin si Attorney Torion. Ngayon lang kakarinig natin yung sinabi ni Senator Amy. So ano masasabi nyo, Attorney? It was a very explosive revelation, no? Doon na-confirm natin na lulong na pala ng droga ang ating Commander-in-Chief ng... Ayan, lulong na... This is not a laughing matter. Hindi lang po siya tumitik, hindi lang po siya nagdodroga, lulong. Okay, lulong na si Bongbong Marcos sa droga. Military at ng mga pulis, no? At saka nananawagan siya na pauwiin muna si Presidente Marcos sa kanila at saka ipagamot daw muna siya. Ang intindi ko doon na either iparesign muna niya or ipa-leave niya yung kanyang kapatid and there should be constitutional succession. Yun ang pagkaintindi ko. Ako yun naman din ang intindi ko
na mag-resign siya, nananawagan na yung kanyang kapatid. Alam mo, yung mga umiepal dyan, ako bilang panganay, at yung kapatid ko is in danger because of drugs. I will do everything. Kahit matanggal siya sa pwesto niya, kahit mawalan siya ng pera, I will do everything to keep him alive. Yun ang importante. Isusulong ko siya dyan. Baka mamayang gabi lang ma-overdose. Hindi nila naiintindihan yung sinabi ni Amy. Pero let's go do. Bayaan muna natin yung magkapatid. Eto muna. Anong dapat natin gawin? Kaya sana sa ating mga minamahal na mga military, no? Ayan, panawagan na sa inyong mga military coming from a lawyer, legal way. I hope and pray that they will remember the constitutional injunction that they are the protector of the people and the state. Ayan. Kayo, sundalo, wala tayong hinano, Inuulit ko lang ang sinabi ni Atty. Torion. Kayo ang protector ng konstitusyon. Kayo ang protector ng state. Military. Galaw-galaw. Galaw-galaw. No, ayan. Salita na po yung kapatid ng ating presidente at sinasabi niya na hindi na mentally fit itong ating presidente. And you know what to do. And sana naman ay suportahan natin ang ating Republika ng Pilipinas. Suportahan natin ang mga citizens po ng ating republic. Tanong. Militar. Ito sabi ni Atty. Torion. You know what to do. Do you really know what to do? Na kayo nagtatanong lang. Sabi nga ni Atty. Torion, you know what to do because our president is not mentally fit to run the country. Yan po ang sabi ni Atty. Torion, inuulit lang natin. And we should do the right thing. Ano yung right thing? Alam na ng military anong right thing. Doon lang tayo sa legal. Okay? Pagtanggol nyo konstitusyon, alam nyo ang kalagayan ni Bongbong Marcos, you know the right thing, we leave the decision to you. If you keep quiet, so be it. We cannot do anything about it. Kayo ang sundalo, hindi naman kami. Kayo ang militar, hindi naman kami. Wala tayong panawagan. In-explain lang natin mabuti yung sinabi ni Atty. Torion. Congratulations sa kasi yung mga katulad ni attorney, mga vloggers, mga politiko na hindi nagpatakot, hindi nagpabayad hanggang sa huli ay lumaban. Maraming salamat. Congratulations at attorney, let's celebrate in Davao. Yun, ako matindi yun. Mag-celebrate tayo kung sakaling tayo magtagumpay. Sa Davao tayo, ha? Pero alam nyo, yung sinabi ko rito, coming from the heart, ang laki po kasi ng pressure. Grabe takutan ngayon. Grabe ang siraan ngayon. At higit sa lahat, grabe ang bayaran ngayon. Marami na kaming kaibigan na vloggers na dati ay kasama namin. Gusto ang Duterte, galit na galit kay Bongbong Marcos, galit na galit kay Tambi, pero lumipat na ng bakod. Ganun po ang pressure sa aming mga vloggers. Inuunawa ko na lang dahil yung iba doon, may sakit yung anak nila, sinasabi. Yung anak nila ganito, ganire. Yung asawa nila ganito. Kailangan nila ng hanap buhay. So hayaan ko na lang, no? But kaya nga congratulations doon sa mga vloggers, mga politiko, mga abogado na hindi nagpatakot at hindi binenta ang kaluluwa. Ayan, congratulations. See you in Davao. Next topic po tayo. Okay, so sa kabilaan ng banat ng kapatid niya sa kanya at sinasabing adik siya at hindi lang adik si Bongbong Marcos ay lulong sa droga, ano naman ang ginagawa ni Bongbong Marcos para sagutin si Amy Marcos, yung kanyang kapatid? Ito, tingnan natin. Sinimula ni Pangulong Bongbong Marcos ang araw sa Malacanang kung saan pinangunahan niya ang panunumpa ni Ralph Recto bilang Executive Secretary kapalit ni Lucas Bersamin. Ayun, ang pinalit sa ES, sa Executive Secretary ay si Batman. Ang bira. Magtatrabaho na naman ng gabi ito. Batman to, Batman ito. Naku, patay tayo dyan. Na baka tumaas ang bat natin. Naku, alam naman natin to si Recto talagang At gayon din ni na Finance Secretary Frederick Go.
Mula palasyo, dumiretso ito sa Phil Sports Complex sa Pasig kasama ang asawang si First Lady Liza at anak na si Vincent para pangunahan ang pagbubukas ng mas pinagandang pasilidad para sa mga atleta na proyekto ng First Lady. Naku, mambira. So ano ang sagot ni Bongbong Marcos na adik siya, adik yung asawa niya, at adik din yung anak niya, at ang nagpalala sa pagiging adik ni Bongbong Marcos ay si Lisa. Anong sagot niya doon? Inassign na na ES si Recto at yung gym na pinaganda ng kanyang asawa. Wow, grabe. Hindi mo planong sagutin yung sinabi ng kapatid mo na adik ka? Hahayaan mo na lang yung mga abogado mong si Attorney Claire, si Attorney Ping Lacson, si Attorney Boying Remulla, si Attorney Tito Soto, kung ano sino-sino pang talagang magtatago ka na lang sa mga mabibigat na issue, nakatago ka, Bongbong Marcos. Yung mga kinakaharap. Kasi malaki po ito Hindi ito basta adik lang siya, lulong siya. Bawal po yun sa konstitusyon. Kasi dapat mentally fit, healthy ang presidente. Ang laki po nun, kapatid niya ang nagsalita. Hindi niya sinasalubong yung problema. Tinatakbuhan niya. Kunwari, hindi ako affected. Hindi totoo. Tuloy ang trabaho. Nek-nek mo. Tapos ang pinapatrabaho mo yung iba, tago ka ng tago. Yan ang personalidad mo, ulitin ko. Pag malalaking issue, takbo ka, Bongbong Marcos. Takbuhin ka. Unang binisita ni PBBM ang bagong gym. Sa kabila ng mabibigat na Ay, wag yan ang wag mong gagawin, Bongbong Marcos. Yan. Maluluslusan ka. Wag mong pagsasabahin ang drugs tsaka gym. Lalong-lalo na deadlift. Deadlift po ang tawag dyan. Mahirap po yung exercise na yan. Hindi po bagay. Baka gayahin ka ng mga kapwa mo adik, mamamatay sila dyan. Don't even think about it. Drugs and gym don't mix. Hindi. Drugs and deadlift don't mix. Yung gym, yung mga minor, okay lang yan. Pero yung mga ganyan, mga heavy, wag. Baka gayahin ka. Wag. Marami pong adik sa Pilipinas, delikado, baka ma-impluwensyahan mo. Delikado. Wag. Sa mga nananawagan ako sa mga adik, wag niyong gagawin to. Delikado po ito. Nakakamatay. ng Pangulo, nagawa pa niyang magbiro at magbuhat ng barbell. Sinilip din ng First Family ang dormitoryo para sa mga atleta at para-athlete. Yan Yan ang dormitoryo ng athlete natin. Pambihira. Ay nako, pinagmalaki pa. Saka dumiretso sa Sports Museum kung saan makikita ang mga gamit ng kilalang Pinoy athletes gaya ni Manny Pacquiao. We had something like this before. But I have to say, it wasn't this nice, even at that time. So, well done, Madam First Lady. Yes! Ayaw mo magulpe, no? Sip-sip. Ew. Ang hirap magbuhat ng sariling bangko, no? Pinuri niya, hindi daw ganyan kaganda, pero ngayon gumanda dahil kay First Lady. Tingin mo, may naniniwala sa mga sinasabi niyo? Takbuhin. Nung may debate, anong ginawa mo? Hindi ka umattend ng debate, nagluto ka ng pakbet. Cooking show. Ganyan ka. Ek nyo. Hindi na ubra yan. Ginagawa nyo tanga Pilipino, gising na sila eh. Nalulunod ang Pilipino. Ang problema natin, ghost projects. Andiyan ka sa sports complex. Pinupuri ang asawa mo. Madam First Lady. Dagdag pa ng Pangulo, importanteng pagtuunan ng sports dahil malaki rin ang nagagawa nito para magkabati-bati ang magkakaaway. Because walang Pilipino na hindi kakampi sa Olympian natin o sa athlete natin na lumalaban. So kahit hindi kayo magkasundo, yun na nga, hindi ba balitang-balita si Manny Pacquiao pag lumalaban doon sa Mindanao, ceasefire. Dahil manunood muna sila ng laban ni Manny Pacquiao. Pero miski na, Bongbong Marcos, yung timing mali. Maling-mali. Ang laki ng kinahaharap mo, salubungin mo. Sagutin mo. Solusyonan mo muna bago yung mga ganyang kakornihan. May panahon para sa mga ganyan. Pero ito, that is the least na ine-expect ng taong bayan na gawin mo. Siyempre, sasabihin mo,
Hindi, ida-downplay mo yan. Kunwari hindi ka affected. Pero pinapaatake mo yung mga sila Pinky Castro. And the same thing with you, Hidali, ganun din. Kasama rin sa event na ito ang mga kilalang atleta na sina Akiko Thompson at Heidelin Diaz. Present din ang mga Paralympics. Hindi lang ito yung support system na kailangan ng atleta. But yun nga, yung kailangan ng atleta talaga is support from government para mas sustainable din ang maging journey ng isang atleta patungo sa Olympics. Sana okay yan. Walang problema. Pero sana Bongbong Marcos, dalawin mo rin ng Cebu, ang Bulacan. At ang iba't ibang lugar pa na binabaha. Next topic po tayo. Ito, nakita ko lang at gusto kong bigyan ng komentaryo, no? Sa tingin nyo, tama kaya ito? Sa tingin nyo, tama kaya ito? Si Amy Marcos, dahil pinagbibintangan siya na hindi daw asal ng kapatid yung kanyang ginagawa at hindi daw siya parang tunay na Pilipina, dapat magpa-DNA test si Amy Marcos. Tapos, hair follicle test naman, si Bongbong Marcos, si Sandro, at saka si Lisa. Pero itong pinakahuli, ito matindi na nakita ko. Sabi ko, pwede. Dapat. Kayo, ano sa tingin ninyo? Psychiatric evaluation for Auntie Claire. Palagay ko kailangan din magpa-psycho test ito si Claire. Hindi po sa pag-iinsulto, pero parang ano na siya Hindi ko alam kung may anxiety attack na siya dahil yung nakita nyo naman yung ginawa niyang pagsagot kay nagtatanong lang naman si Piquia, triggered siya. Lahat ng sagot niya ay patungkol sa Duterte, parang sa tingin ko talagang hindi ko alam kung crush na si Pulong, si Baste o si PRRD dahil parang ano na siya talagang ano na siya sa mga Duterte, talagang hindi niya na maiwasan No, parang ewan ko, obsessed na siya sa mga Duterte. At higit sa lahat, siguro feeling niya Marcos na rin siya, no? Dahil pati yung issue nung patungkol sa kanila magkapatid, pinasok na nito si Claire. Nauna pa siyang nagtanggol doon sa mga anak. Sa bagay, duwag din to si Sandro. Nauna pa siyang nagtanggol doon sa asawa. Yung iba nga sinasabi ako hindi naman naniniwala, pero yun ang sinasabi ng iba. Hindi kaya kabit ni Bongbong Marcos to? Hindi ko alam. Ako honestly, hindi ako naniniwala. Pero yun na naririnig natin sabi naman nila, baka panganay na kapatid nila ito, hindi si Amy ang panganay, baka ito. Dahil hindi totoong kapatid si Amy. I don't know, I really don't know. Pero one thing is for sure, parang sobrang nawawala na sa pagiging parte ng PCO o sa trabaho niya yung panghihimasok niya masyado sa magkapatid. No? OA na. Napaka OA nito si Claire Castro. Kaya siguro dapat ipa-check, pa-test din to. Ito isigaw natin. Huwag na natin isigaw na drug test. Alam na natin na addict tong mga to Kinonfirm mismo, eyewitness yung kapatid niya. Confirm na yan. Addict tong tatlo. Ito na lang kailangan natin i-confirm. Kung may pagka-psycho. Ito si Claire. Kasi hindi rin po pwede yun Delikado rin yun dahil tatandaan natin nasa gobyerno na siya ngayon. Yung ganyang pag-uugali niya, medyo meron naman naging PCO na ganito. Na ganito parang ka-obsess sa family. It is as if na first family siya. Ewan ko lang. Wala pa akong nakita. Next po. Eto, lumabas lang to na may pangako si Boying Remulla na dito kay Saldico, sabi niya, we can give him the best protection. Kayo ba naniniwala that Boying Remulla will protect Saldico? Sige nga, tanong ko lang doon. Kasi as far as I'm concerned, in my opinion, wala akong tiwala dito kay Boying. Napoprotektahan si Saldico. Tatandaan natin, ang naglagay dito kay Boying ay si Bongbong Marcos. Na hindi nga siya dapat ombudsman. Kasi politiko siya May kaso pa siya. So, sa madaling salita, sa walang bahala lahat ni Bongbong Marcos, maiupo lang itong ombudsman. So, syempre, tatanawin ang utang na loob ni Boying yan. Sino tinuturo ni Saldico? Si Bongbong Marcos.
Sa tingin mo hindi niyan po proteksyonan si Bongbong Marcos? Hindi ako naniniwala, 'di ba? Posibleng takutin. Hindi sa pinagbibintangan ko si Boying ha, pero posible, yung posibilidad lang, posibleng takutin, pabaliktarin ng statement, harasin, at kung ano-ano pa, 'di ba? So paano niyan po proteksyonan? Kayo tanungin ko, halimbawa kayo si Saldico. Itinuro niyo ang presidente at ang poprotekta sa inyo. Ipagkakatiwala mo ba ang buhay mo at buhay ng pamilya mo kay Boying? Sige, isipin nyo. Kayo si Saldico. Pagkakatiwala mo buhay mo? Ewan ko sa inyo. Siyempre sa amin yun ibibintang kung may nangyari. Hindi. Ako sa tingin ko sa gobyerno, hindi na kung ethical o unethical yung gagawin. Basta kaya nila, gagawin nila. Ako tingin ko yun ha. No? Panghuling tanong, sa tingin ba ninyo dapat umuwi si Saldico? Sa akin lang ha, aking opinion. Dapat umuwi si Saldico. Para harapin ang batas, ituro ng masampahan ng kaso. Pero bago yan, ilabas niya muna lahat ng ebidensya. Nakabidyo na lahat. Kumalat na sa internet. Para in his protection, kahit anong mangyari, ligtas siya. Nailabas niya na yung mga ebidensya. At yung isang pinakamabigat na ebidensya, wag niya munang ilabas. Protection. Ilalabas lang yun, ipatago sa iba. Ilalabas lang pag may masamang nangyari sa kanya. Yun lang ang aking maisasuggest bago siya umuwi dito. Palagay ko naman, may chances siya pagka ganun. Kasi mayroon siyang hawak na mabigat na ebidensya. No? Pero sa akin lang naman yun. But definitely, punto rin na hindi siya umuwi. Dahil kung ako rin to, mapapaisip ako pambihira. Yung buhay ko, ibibigay ko sa pagkakatiwala ko kay Boying. I don't think so. Ito, kapapasok lang. Naku, pambihira. Sige, basahin po natin ha. Ito po ay post ni Rowena Guanzon, Attorney Guanzon. Ang sabi niya, kumabig na si Tulfo. Ramon Tulfo, anong sabi ni Ramon Tulfo? Lumabas na. Natanggal si dating Secretary J. Ruiz ng Presidential Communication Office dahil sa nawawala ang 50 million sa kanyang vault. Pambihira. Ako nagtatanong lang ha. Hindi natin alam kung fake news to, pero hindi naman siguro ito fake news kasi si Attorney Guanzon na nag-post nito sa Facebook niya. Nakita niyo may blue check pa, di ba? Tingnan natin, Post to ni Ramon Tulfo may blue check. Ayan, pinost din ni Attorney Guanzon. Ayan, discuss natin ba matindi ha. Bakit may 50 million sa vault ni J. Ruiz? Ito si J. Ruiz, kaklase namin to. Magkakaklase po kami. Ako, si Attorney Vic Rodriguez at saka to si J. Ruiz. Magkakaklase kami nung high school. So, hindi ko akalain na magiging connected din to sa politika, no? Pero, tanong, bro, bats, totoo ba ito? Ha? Pangalawang tanong, totoo ba tong post mo, Ramon Tulfo? Kasi alam naman natin din to, si Ramon Tulfo, isa rin tong fake news. Binabalita lang natin kung ano yung sinasabi niya. Kaya bibigyan natin ng komentaryo. Pangalawang tanong, J. Ruiz, totoo ba ito? At kung totoo ito, bakit kami 50 million dyan sa vault na yan? At bakit nawawala? Di ba? Pangatlong tanong, parang bumaligtad ka, Ramon Tulfo. Ikaw ba tanong lang din to kay Mon Tulfo, ikaw ba may sayad na talaga? Dahil nagulpi ka ni Claudine, munti ka pang magulpi ni BP Sara. Baka may sayad na yung utak mo. Kaya na, hindi na malaman kung anong ibabalita mo. Baka mamaya fake news na naman to ha. Ikaw pa naman inuknukan ka ng fake news. Kailangan sumagot ka rito, J. Ruiz. Totoo ba kaya ka natanggal? Pinapalabas dito, parang kinulimbat mo, 50 million. Para saan yun? Mamaya sagutin natin. Ang nagsabi sa akin yan ay isang pambihira. Tweety bird sa loob ng PCO. Ba may Tweety bird sa PCO? Pangalawang tanong, Mon Tulfo, bakla ka ba?
Kasi napapansin ko medyo mahilig ka sa birdie. Unusual Di, kasi bihira talaga sa lalaki yung mahilig sa bird. Ngayon sabi niya, kahit magkapit-pitan tayo ng betlog. Yung dati niyang sabi, ngayon naman meron siyang Tweety bird. Diba? Parang medyo Montulpo. Ako sa akin lang, payo ko sa iyo ha. Medyo huli ka ng magbago ng identity. Ang tanda mo na hindi na bagay na ngayon ka pa magbabakla. Ha? Tigil-tigilan mo yung tigil-tigilan mo yung kahilig mo sa mga birdie. Kasi hindi na talaga babagay sa iyo. Kahit na magpa-transplant ka pa, ako hindi sangayon sa mga transplant pero mas lalo sa iyo Montulpo, hindi na talaga babagay. Kahit anong makeup ang gawin mo, magmumukha kang multo. So, medyo ibahin mo na. Kaya mo yan. Siguro, medyo pigilan mo yung sarili mo na kakahilig dyan sa Tweety bird. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!